Patay ang beauty influencer na ito na kilala for eating makeup and beauty products. Ito si Guava Beauty. Isang beauty influencer na yan, no? Kinakain niya yung mga lipstick or yung mga beauty products when she also tries these products. Siya biglang namatay ngayong May 24 dahil sa isang sudden illness. So, hindi pa sinasabi ng kanyang pamilya kung bakit siya namatay. Pero marami ang naghihinalak na namatay siya dahil sa effect ng pagkakain niya ng mga makeup and beauty products. Pero speculations lamang yon at hindi tayo nakakasigurado. And sa mga videos niya, wino-warn din naman niya ang mga viewers niya na huwag tularan yung pagkain niya sa mga beauty products. In-emphasize niya na her content was for entertainment. She is 24 years old lamang, napakabata. Rest in peace, Guava Beauty. Bang vlogger na matay dahil kumain siya ng buto ng manok dahil hinamon siya ng isang follower at bibigyan daw siya ng 20k. Pero ending, hindi siya binayaran at siya'y namatay after a few days. Siya ay si Rogelio Adriano at nagpo-post siya sa Blue App ng kanyang mga mukbang videos. Ginawa niya ito para matulungan ang kanyang pamilya. Hinamon siya ng kanyang follower na bibigyan siya ng 20k kung kaya niyang kainin ang buto ng manok. At ginawa niya ito sa kanyang video na ito na umabot na ng ilang milyong views. Pero pagkatapos ng ilang araw, sumakit ang kanyang tiyan. Siya ay nagpa-check up at sabi ng doktor siya dapat ay operahan. Pero after ilang araw pa, siya ay namatay. Tapos yung follower niya na nag-challenge, hindi na nagparamdam. Hindi binigay ang 20k at lumaho na lang. Delikado kasi kumain ng mga buto ng mga chicken or any meat. Kahit mga dogs, dapat hindi binibigyan yan. So what more mga tao? Maari kang ma-choke, maaring matusok yung mga laman loob mo, magka-digestive at blockage issues ka. Rest in peace, Sir Rogelio. At sana managot yung nag-dare sa kanya. Binaril at pinatay ang influencer at model na ito mula sa Colombia. 22 years old lamang siya. At nangyari ito ilang araw pagkatapos binaril at pinatay ang Mexican na influencer na ito na si Valeria. Siya ay si Maria at binaril siya ng lalaki na nagpapanggap na delivery man. Medyo similar kay Valeria, nagpapanggap silang delivery man tas papatayin sila. Binuksan niya ang pintuan, tas yung nagpapanggap na delivery man, ginanon siya. Tas kita sa CCTV yung suspect patakbo palayo mula sa kanyang bahay, tas may mga sumisigaw sa background. And ayon sa report, si Maria had reported her ex-partner previously for domestic abuse. Rest in peace at hustisya para kay Maria. Nanay, sinunog ang mga anak, tas ang sarili dahil umano sa depresyon. Sadly, yung 3 bata at yung ina ay namatay. Sa kanilang bahay sa San Vicente, Bulacan, nadatna na sunog sila. Yung nanay, binuhusan yung kanyang mga anak ng paint thinner, tas gamit ang posporo, sinalaban sila. Tas ginawa niya rin ito sa kanyang sarili. Bago niya ginawa yon, pinablotter niya ang kanyang asawa at ang kanyang mother-in-law na pakailamera daw. Yung mother-in-law daw kasi pinag-aaway silang mag-asawa. Behind all of this, ang depresyon ng nanay. Kaya dapat hindi binabaliwala ang depresyon. Rest in peace sa kanila. Kawawa naman yung mga 3 bata. Pamilya namatay sa sunog dahil sa phone na naka-charge. Sa Malolos, Bulacan, noong May 21, nagkaroon ng sunog sa kanilang bahay. 4 sa kanila ang namatay at 1 anak ang nakasurvive. Under investigation ang sanhi ng sunog. Isang posibleng sanhi ay ang cellphone na naka-charge habang sila ay tulog. Nagsimula yung fire ng mga 4 a.m. and it lasted for 30 minutes. Sadly, yung nanay at tatay pumanaw, pati ang kanilang 2 anak ay pumanaw. Possible sanhi pa lang to, hindi pa to sure. Pero mga otoridad, winawarningan na rin tayo yung publiko na mag-ingat sa mga cellphone or sa mga appliances na naka-charge, just natutulog tayo. Kaya best huwag mag-charge ng phone overnight. At nasisira rin yung battery ng phone mo kapag lagi ka nag-charge overnight. 2 aso patay sa dog training center sa Marikina at isa wala ng ulo. Ito si Donkey at Guanciale. Dinala sila ng kanilang may-ari sa dog training center sa Marikina. Pero ending, ang kanilang bangkay ay nasa sako, sila ay duguan at yung isa parang wala ng ulo.
Yung dalawang sister-in-law brought their dogs, a total of 7, to Win Solution Dog Training Services para sila ay matrain. Sadly, si Donkey at Guanciale ay namatay at hindi sila agad sinabihan ng dog trainer. Dahilan daw ay heat stroke. Pero yung nakita nila yung pictures ng mga bangkay ng aso, sila ay nasa sako, duguan, tapos yung isa parang wala ng ulo, tapos nilibing yung aso without their knowledge. May 12 namatay yung mga aso, pero May 17 lang silang sinabihan. Nangyari to sa Win Solution Dog Training Services. And based on research, si Cosmo noong 2023 namatay rin under them. Napaka-brutal yung nangyari sa dogs na to. Sabi ng owner, this is animal abuse, this is cruelty, this is a crime. I hope that Win Solution Dog Training Services will not be allowed to continue operating. Buti Paws is helping with the owners to investigate on this and to file a case against that dog training center. And ayon sa Animal Kingdom Foundation Inc., warned that trainings that require pets to be left at a facility is considered a red flag. So, diba, mas better kung kasama kayo or home service. Justice for Donkey and Guanciale. 3 patay at 7 injured sa truck accident na ito sa QC. Ang truck na ito nasagasaan ang mga sasakyan at pedestrians sa Batasan San Mateo Road sa QC. Ayon sa police report, mabilis magmaneho yung truck driver, tas nag-overturn at mabilis nag-slide, kaya nasagasaan yung mga sasakyan at pedestrians. Ayon naman sa truck driver, siya ay nawalan ng control dahil hindi gumana yung brakes. Isang pedestrian na naghihintay sa waiting shed ang nasagasaan at namatay. Isa ring motorcycle driver ang namatay on the spot. Meron ring isa na dinala sa ospital at binawian ng buhay doon. Rest in peace sa mga biktima. Namatay si Freddy Aguilar at 72 years old. Si Sir Freddy Aguilar ay namatay sa Philippine Heart Center. Ang kanyang last Facebook post ay noong May 20 saying, "Please keep praying for us." Si Sir Freddy Aguilar ay isang OPM legend. Kilala siya sa mga songs niya, lalo na sa kanyang song na Anak. Ang kanta niyang Anak wasn't just popular in the Philippines but globally, and it was translated in many languages. Hindi lang siya singer, hindi lang siya songwriter, siya ay tagapagsalita ng masa. Rest in peace, Sir Freddy Aguilar. Ano ba ang sigbin? Alipin daw ng aswang na nagsisip-sip ng dugo. Ang sigbin ay isang Filipino supernatural creature at ito ay naglalakad ng paatras at invisible. At sila daw ay alipin ng mga mangkukulam o aswang o mayayaman na aklan. Inuutusan ang sigbin na magnakaw ng buhay, sumipsip ng dugo, o magdala ng yaman sa boss nila. Sabi daw, yung iba yumayaman kasi meron silang sigbin na nakakulong sa banga. Sana meron akong sigbin. Ang sigbin daw, they suck the life and the blood of a person para mabigay itong enerhiya, itong kapangyarihan sa kanilang master. Para yung master nila mas maging mayaman or mas maging mahaba ang buhay. Kaya kung bigla kang naghihina or nagkakasakit, maaring yung sigbin sinasuck out na yung buhay sa'yo, yung energy mo. Ang sigbin, may invisibility power ito. So baka hindi mo siya makita, pero mabaho ang amoy ng sigbin. Naniniwala ba kayo sa sigbin? Gusto niyo ba ng pet sigbin? Si Annabelle nawawala, baka puntahan ka. May mga reports na nagsasabi na nawawala daw si Annabelle, baka daw tumakas o ninakaw. Si Annabelle ay isang manika na kilala sa mga horror movies at totoong ghost doll siya. So ito talaga siya sa totoong buhay. And may kasalanan siya sa pag-haunt at pagbumulto sa mga tao. And ngayon, nasa Devil on the Run tour si Annabelle. So she is touring around different cities. And may mga fans na nagsabi na hindi nila nakita si Annabelle sa tour niya sa Louisiana. Kaya doon nagsimula yung rumors na nawawala si Annabelle. Pero huwag kayong mag-alala kasi ayon sa mga handlers ni Annabelle na she is not missing. May video na she is still in the Warren Museum. So, don't worry, Annabelle won't haunt you. Not just yet. Elephant kumain sa grocery store, nagutom siya at kumain siya ng 9 sweet rice crackers, dried bananas, and a sandwich at nagbaon pa. Nagbaon siya ng bag of snacks in his trunk. Laking gulat ng shop owner sa Thailand nang pumasok ang elephant na yan at kumain.
Trinay niyang issue away yung elephant pero tuloy ang pagmumukbang nito, pero hindi agresibo. It wandered off Khao Yai National Park at pumunta sa nearby town. Mga tao nalaglag at nakabitin sa barko nung tumama ito sa tulay. Ang Mexican Navy ship na ito ay pa-reverse at natamaan yung Brooklyn Bridge. At yung mga Mexican soldiers nakatayo sa taas ng barko. At dito makikita that they were hanging and holding on for their lives. And sadly, 2 ang namatay at 20 plus injured. Ayon sa investigasyon, pa-reverse ang ship. At nakaroon yata ng mechanical failure. At yung 2 namatay, nalaglag sila mula dito. So nakita mo Mexican Navy ang mga nakatayo dyan. That's part of their tradition whenever they're gonna depart or arrive sa harbor. Nakatayo sila dyan. Grabe, final destination ang nangyari. Rest in peace sa mga biktima. Babae na sagasaan ng 3 beses. Yung senior citizen pauwi na mula sa trabaho nang siya ay nagulungan ng kotse 3 times. Nangyari ito sa Bulacan noong May 17 ng gabi. Nung unang beses niyang masagasaan, she tried getting up. Pero may isa pang kotse na sinagasaan siya. Tas umalis rin. So I'm not sure, baka hindi nila napansin. Akala nila kay nanay na nalubak? Or hit and run? Wala pa kasing full report on this right now. So I'm still searching. So hindi ko rin alam yung full ng situation at kung kamusta na ang kalagayan ni nanay. Pero wala namang sabi na pumanaw na siya. So hopefully na she is recovering and that she will overcome this. Pero grabe naman, 3 times. Habang nanonood ng Final Destination, yung kisame nalaglag sa babae sa sinehan. Grabe, real life Final Destination. Yung biktima pinanood ang Final Destination Bloodlines sa Argentina sa sinehan para sa kanyang kaarawan. Unfortunately, isang malaking bahagi ng kisame ang nasira at nalaglag sa kanya. Swerte niya na hindi siya natamaan sa ulo kasi nakalin siya sa armrest. Pero siya ay na-injure at hindi makapagtrabaho since the insidente. Grabe, Final Destination ang nangyari sa kanya kasi sa Final Destination movie franchise, tungkol ito sa mga tao na muntik nang mamatay pero ngayon hinahabol ng kamatayan. So sila ay na-aksidente, kaya sila natategi. Good thing na survive ng biktima at sana wag na siyang habulin. Teenager tumalon mula sa motorsiklo na bumaksak sa kanal. Ang bilis ng reaction time ni kuya. Nangyari ito sa Vietnam, so 3 kabataan ang nasa motorsiklo. Tapos yung palaglag na sa kanal, yung isang tao nakaiwa. Agad siyang tumalon at humawak sa railing. Nangyari ito sa Vietnam and thankfully wala naman ang na-seriously injured. Sana all mabilis ang reaction time. Kung ako, siguro, lutang ako. 23 dogs and cats patay sa Roro sa Cebu City. Yung mga pets na tagpo ang patay sa loob ng Roro. So yung Roro, galing siya sa Batangas, tapos pumunta sa Iloilo, and then sa Cebu. Sila ay nasa loob ng mga cage at siguro na transport. Ngayon, iniimbestigahan kung bakit sila namatay. Maari dahil sa init, baka na heat stroke. Kawawa naman yung mga cats and dogs na namatay.